trip ko ngayon maglakad from school sa may Ginayang papunta sa bahay namin. Hindi ko alam kung gaano kalayo yun, pero try natin kung kakayanin ko kahit mabigat na yung laman ng bag. Lakad tayo. So ayun, dahil napagtripan ko maglakad ng napakalayo from Mali to Silangan, Santa Barbara, at ngayon ito ay nilalakad ko. Ako'y pagod na pero kaya naman, kakayanin kasi nga for the new experience. Nilalakad ko pataas papuntang Timberland for the new experience naman. Tinry na naman pag na-boring talaga, tinatry na naman ng mga kakaiba, lalo na tong trip ko ngayon from school to bahay, walking trip. Oh my god, naglalakad ako ngayon dito sa lugar, then nagtataka yata sila kung bakit meron naglalakad na estudyante dito. First time ko lang na maglakad dito, as in first time in my life. Ngayon ko lang tinry maglakad dito from school to bahay, real quick. Wala, napagtupan ko lang maglakad and sobrang daming sasakyan dito. Hindi ko na alam kung saan ako tatawid kasi nga sobrang daming sasakyan. And then yung ambon, pabigla-bigla, hindi naman siya umuulan talaga agad, pahinto-hinto lang siya. And then ayun yung view nila lakad, sobrang layo pa pero nandito na ako sa kalagitnaan dito sa may bandang pa Timberland na. Doon yung area na yun, doon yung bandang pa Timberland, dito naman yung sa bahay. So ayun guys, at umaambon na pero hindi naman malakas. Pero syempre dahil ginusto naman natin to, syempre ready tayo dyan, kaya tayo may payo na dala, diba? Kaya kahit umulan, at least may payong, medyo safe naman ang konti. Yung kahit meron naman akong pamasahe na pagtripan ko maglakad, ang pamasahe ko nga pala guys ay 17 or 15 from school to Concepcion, Marikina. Kasi dalawa yung sasakyan ko bago ako makauwi sa bahay pag ako nagko-commute. Pero pag nagmotor lang naman ako, sa ibang daan kami dumadaan. Ayun, from school, from Ginayang or katabi ng Mali, tapos to Concepcion ay nasa 15 to 17 pesos estudyante. And then from Concepcion to Silangan, Santa Barbara ay 20 pesos naman sa regular, and then sa estudyante is 17 or 18 pesos. May discount siya ng 20% ng total ang pamasahe mo. Ayan, medyo umaambon siya, pero since may payo tayo, hindi naman malakas yung ayun, pagkatapos ng ambon may kasamang init. Hindi ko muna maintindihan kung anong klaseng to, pero ganun ngayon yung nangyayari, habang mainit ay umaambon. So sabi nga nila dati may mga ibig sabihin daw yun, o may mga sabi-sabi, may mga kinakasal daw ng mga tikbalang or something, mga ganyan. Yung mga unang panahon pa or unang mga kasabihan or mga paniniwala, ganun dati, di ba? Ayun, sobrang araw din, umaambon. Pero kailangan ko pa rin magpayong kasi nga umaambon kahit sobrang araw, di ba? So ayun guys, pag naglakad ka pala banda dito, merong nakaka-relax na view dito. Yan yung bundok, and then meron ditong sapa or something, ilog, and then may mga nakatira dun sa baba. Ayun may mga nakatira dun sa baba. And then minsan may mga tumatambay din dito, yung mga nakamotor,
nag-stop sila dyan para magpahinga. And ayun, simple lang buhay nila. Kung sana hindi lumakas yung tubig para hindi maapektuhan yung bahay nila, diba? So yun lang, mag-ingat lang sila palagi. So ayun, wala nang ambon, hindi na rin masyadong maaraw, kaya tinanggal ko na yung payong ko, kaya naglakad na ako ng maayos. Then may mga nagbabike pala dito, yun ang cute ng bike. Nagpalit na rin pala ako, hindi na ako naka-uniform kasi ang init and medyo malagkit na rin, kaya nagpalit na ako ng t-shirt. Gagi guys, sobrang relaxing. And yun nga, dahil first time ko lang maglakad, kaya ngayon ko lang din malakad tong area na to. Kahit na ang pinakamalayo kong lakad dati is from Silangan, San Mateo, Rizal to Riverbanks Mall. Ay yung pinakamalayo lakad namin dati ni Mama nung bagyong Ondoy. Pero ngayon siguro ito na yung this year, ito naman yung pinakamalayo kong nilakad sa mag-isa. Almost 1 hour and a half na ako naglalakad at di pa ako nakakarating ng bahay, medyo malayo pa. And still walking trip, ginusto mo to. Nakatipid nga ako ng 30 plus sa pamasahe, pero nabili ko rin naman ang pagkain, so bali wala lang din. Nagpagod nga lang talaga yung trip ko ngayong araw. Imbis na makakauwi ako agad, mas pinatagal ko pa, pinagod ko pa yung sarili ko. So ayun, umahambon na naman, mag-ready na naman ako ng payong. Pawala-wala ang ulan, pahinto-hinto, tas babalik, tas mawawala. Guys, buti pang ulan, mawawala saglit, pero babalik din. Di wow, sana all. Tingnan nyo, ayan o. Tapos packet na ako dito. Dito pala, dyan sa may village na yan, meron dyang coffee shop na sikat. Dyan, may coffee shop na sikat dyan. Packet ka lang dyan, pero hindi tayo pupunta dyan, dito tayo pupunta. So ayun, still umaambon, kaya paing lang tayo. Pero ang dami kong realization ngayon habang naglalakad ako. Lalo na yung mga bata pa lang, na alam mo yun, gagala kayo ng umaga, uwi kayo ng hapon, tapos uwi kayo ng tanghali para kumain lang. Parang ngayon din nangyayari. Parang bumabalik ako sa pagkabata, gagala lang ako, tapos uwi na ako ng hapon para kumain. Ayun. So ayun, pagkabata, marami tayong realization sa buhay na nangyayari, and nakakamiss yung pagkabata moments natin, di ba? Yung wala tayong problema kundi maggala lang. Tupiin ko na naman yung payong kasi nawala na naman yung ambon na yan, kaya ayun. Pero ito, marami siyang basa, pakyat lang. Nandito na pala ako sa bandang Gulod Malaya. Ngayon ko lang na-realize na ito pala yung Gulod Malaya na sinasabi nila, kasi nakita ko dun sa may number ng bahay is Barangay Gulod Malaya. So ito na nga yung Gulod Malaya. From Mali, nandito na ako sa Gulod Malaya. So ayun guys, medyo nakakalahati na tayo, malapit na tayo sa may bandang Modesta, kung saan malapit na yung bahay namin. Guys, akala ko kapag naglakad ako makakatipid ako, hindi pala, mas gagastos lang pala ako ng sobra pa. Akala ko makakatipid, pero hindi pala, mas napagastos pa lalo.
Yung isang araw guys, yung nagdadrive ako dito ng motor, banda dun ay merong na aksidente na tricycle tsaka motor. Tapos namatay yata, or hindi ko alam kasi wala naman akong balita. Pero ayun lang, ingat-ingat tayo sa pagdadrive. Kahit mabagal, at least makakauwi sa paroroonan kesa ng mga bilis, and then aksidente naman yung mangyari, ay wag na lang natin gawin. So ayun guys, pahinga muna ako dito sa isang waiting shed dito sa bandang Gulod Malaya. Malapit na siya sa may Santo Niño Church na Silangan, San Mateo. Dito malapit sa Modesta. Grabe guys, ang dami kong realization nung naglakad ako. Akala ko talaga is makakatipid ako, pero hindi pala. Lalo pala ako mapapagastos. Kasi ang total pamasahe ko ay 30 plus, pero ang magastos ko ay 50 to 100 something dahil sa mga foods, water, mga ganyan. Pero okay lang, kahit pa paano meron akong new experience, diba? Na-exercise yung katawan ko, kaso nga lang parang medyo nasobrahan and sobrang sakit na ng pako. Pero syempre wala naman tayong hindi kakayanin. At least sinubukan natin, nagpakatatag tayo. Lahat ng bagay, lahat ng pagsubok kaya nating malagpasan. Basta magtiwala lang tayo sa ating sarili and sa gabay ni God na ingatan tayo palagi. So ayun, nakakapagod maglakad. Sobrang sakit sa katawan, lalo na sa paa. Pero ayun nga, new experience, and syempre ulitin pa rin naman natin to, pero hindi lang natin alam kung kailan. Basta na-enjoy natin and alam natin kung gaano kalayo yung ating lalakarin dahil papunta sa ating mga pangalaman. So tara, maglakad na tayo ulit kasi para makauwi na tayo at makapagpahinga. Almost magto 2 hours na rin pala ako naglalakad. Para na rin ako nag-hiking, diba? Paubos na yung water ko and napagtapugumpayan ko na makauwi ang dahil lang sa paglalakad, diba? Kaya naman pa ang lakarin eh. Kaya naman natin maglakad kahit mag-isa. At least, diba? Wala tayo masyado isipin, sarili lang natin. And sorry, sobrang masyado maingay and puro sasakyan yung mga naririnig nyo more than sa boses ko. Ayun yung simbahan guys ng Santo Niño dito malapit sa Gulod Malaya and sa Modesta, Barangay Sampaguita Street or Jose P.F. Diaz. Ayan, nandito na tayo sa Modesta. Malapit na tayo sa ating paroroon. So nandito na tayo sa Magnolia Street na kung saan ay isang shortcut papunta sa ating paroroon. To be honest guys, pagod na yung katawan ko kasi pagod na yung utak ko sa school, and then sinabayan pa ng itong trip ko na paglalakad from school to bahay. Sobrang layo. Hindi ko na muna ulitin to, siguro next year na ulit. Tapos ito pa guys, yung isa sa pinaka nakakapagod. From school to bahay, lahat ng daanan is paahon. Ay, para ka talaga umakyat ng bundok real quick. Para na ako nag-hiking, parang ganun. Sa sobrang paakyat lahat ng daan. Makikita nyo naman yung daan, puro paakyat. Nasobrahan nata ako sa trip ko. Pinagod ko yung sarili ko. Pero okay lang. Sanay naman tayo. At least wala naman tayo masyadong iniisip or iniintindi. Diba? Sarili lang naman natin.
at ginusto ko naman to from the start at di ko pwede pagsisihan. At least na try ko, di ba? Sobrang saya, kaya new experience din kahit papaano. Hay, pagod sobra. Tapos meron dito guys, view overlooking banda dito. Hindi ko ma-zoom pero sobrang ganda niya dyan. Pababa yung daan niya dyan. Super konti na lang talaga. Malapit na. Wait nyo lang kasi ako uwing-uwi na rin. Siguro ginawa ko lang din to para makaiwas sa stress. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa school, sa personal problem din natin sa buhay, yung mga struggle natin. Siguro isang therapy na rin tong walking trip para maibsan yung mga iniisip natin sa buhay, di ba? Since wala naman tayong kausapin ko na lang yung sarili ko, di ba? Saka I love capturing my moments din kasi, di ba? Para ma-save yung mga moments ko sa buhay na hindi alam ng iba, na ganito pala ginagawa ko minsan pag hindi ko alam gagawin ko. Minsan naglalakad ako mag-isa, umaga, gabi, ganyan. Pag stressful talaga, ayun talaga yung ginagawa ko para makalimot sa mga problema natin sa buhay. Ayun yun para sa akin. Ewan ko na lang sa iba kung paano nila nilalabanan yung sarili nilang problema. Puro paahon talaga yung daan ko. Pagod na ako sobra. Hingal na ako. Ito na yung last na daanan na paahon. Tingnan nyo, para ako umakyat ng bundok nito. Lahat ng dinadaanan ko is paahon. Nakakapagod. So hi guys, kakauwi ko lang. Sobrang pagod na pagod ako. Almost 2.5 hours din pala yung nilakad ko. Sobrang layo. Naakala ko yung makakatipid ako sa pamasahe, pero hindi pala. Mas napagastos pa at napagod lang ako. Pero ayun nga, sinasabi ko nga sa umpisa pa lang, hindi ko naman pagsisisihan to kasi ginusto ko naman. And exercise na rin, kaso parang nasobrahan sa exercise sa katawan kasi sobrang pagod. So ayun, and na-enjoy ko naman yung paglalakad ko. And ayun lang, share ko lang, and sana mapanood niyo yung video ko kahit walang kwenta. And thank you, bye bye.